Ang presensya ng Panginoon, alam ko po kahit medyo may mga konting kulang dyan sa ating mga upuan, alam ko po, sa online po, napakarami pong nagbigay ng prayer request. So praise the Lord po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So good evening po sa inyong lahat, good evening po sa mga kasama natin, gayon din po sa mga kasama natin sa online, gayon din po kung meron po tayong na-invite, Sister Remy, nakita po kita. Hello, Sister Remy. Praise the Lord po sa mga taong nag-invite at na-invite. Tayo po muna dumako sa panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinapupurihan, Lord God. Sa pag-aawit pa lamang, Lord God, at pagsamba, Lord, nadama ka na namin, Father. We rebuke doubt and unbelief. Sa gabing ito, manguna ka, Panginoong Diyos. At sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Lord, kami po ay umaasa sa iyong kabanalan, sa iyong pagkilos, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na maghayag ng iyong salita. Maraming salamat po. Itago niyo po ako sa likod ng iyong krus. At ikaw lamang po ang patuloy na maluwalhati. Maraming salamat. We welcome you, Holy Spirit, na patuloy na kumikilos. Patuloy mo kaming katagpuin. Maraming salamat. We give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So welcome po sa ating special prayer meeting. Ang title po sa gabing ito ay Evening of Prayer and Healing. Thank you po sa Lord sa pagbibigay po sa atin ng oras. And I believe that the Lord is here in our midst. So puntahan po natin ang ating verse in Philippians 4 verse 6 to 7. Pwede din po nating sabayang basahin kung nandiyan na po siya sa screen. So do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa mga iba't ibang sitwasyon po ng ating mga buhay, paalala po sa atin, dyan po sa tekstong na iyan, do not be anxious. Sa awit po natin kanina, trust in the Lord. Ano man pong alalahanin po natin. Kasama po yung mga struggles po natin sa pagising pa lang po natin sa umaga. So may mga nararamdaman na tayong di maganda sa ating mga katawan. Dala nga po ng sakit, ng depression, ng anxiety. Mga sakit po na nagtatali po sa atin, na pumipigil po sa atin sa paggalaw po sa ating pong mga ginagawa. No? So paalala po sa atin, sa gabing ito, dumako po tayo sa panalangin. In every situation, pumunta ka sa Panginoon. Mag-pray ka, pray without ceasing. Continuous prayer po. In Matthew 6 verse 10, sabi po dyan, Matthew 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Katulad po ng prayer na ginawa po ni Lord Jesus, ang kanyang prayer at ang ating mga prayer sa gabing ito ay naisin pa rin po natin ang kagustuhan at ang will ng Father sa ating mga pinapag-pray. Hanggang po sa dumating po yung kanyang pagtugon, hanggang sa dumating yung ating sateo moment. Pray until God answers your prayer. Maging matyaga po tayo sa mahalagang pakikipag-usap natin sa Panginoong Diyos. Ito po ay magandang relasyon natin sa Kanya. Ito po ay nagbibigay ng daan upang malaya po nating ipahayag sa Panginoon ang ating mga panalangin, na maaari po tayong magbigay ng pasasalamat, na malaya po nating sabihin sa Kanya kung ano po yung ating mga personal na pananalangin. Sa gabing ito, ang ating prayer focus po ay patungkol po sa healing. At pwede din naman po na kung hindi po sa healing, kung provision, kung ano po, kung ano man pong ilalatag natin sa gabing ito, o mga opportunities na binigay po sa atin, ano man pong struggles na meron po tayo, bigay po natin sa Panginoon tonight. Give your petition to God. Mag-request ka sa ating Father sa pamagitan po ng pag-surrender po sa ating Panginoong Jesus. In Matthew 7, verse 7 to 8, sabi po dyan, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives,
The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Ganun din po. Nabanggit po sa lesson po ni Pastora sa atin that this year po, that as we look up and lift up our heads, we can see visions that open the doors of blessing, doors of opportunities, and open supernatural doors. Kasama po yung supernatural door for healing po. Ito po ay blessing sa atin. The door is open through Jesus. The door is open for you and for me. At sa pagpasok po natin ay, dun sa door na yan, ay ma-experience din po ng iba ang pagpapalang nararanasan natin, ang pagpapalang pinaranas sa atin ng Panginoon. Use this opportunity to let others know more about Jesus. Pakilala po natin si Jesus that in His obedience, in His death and resurrection, tayo po ay na-resurrect, tayo po ay na-revive, tayo po ay na-restore, tayo po ay maaring makalapit at makahingi po ng tulong mula sa Diyos. We can ask the Father through Jesus. Ito po ay nagbubukas ng pinto para ma-experience po natin ang peace sa gitna po ng mga hamon ng buhay. Kanina po yung peace, kanina po hinanap ko talaga siya kasi nagkataon po, today po ay punta po yung water system sa tapat po ng bahay namin. So ang hirap po from 8 a.m. to 5 p.m. na stop po siya. Tuloy-tuloy po talaga yung barena niya. So nahinto lang po siya ng 5. So nagkaroon po ako ng peace 5 p.m. papunta dito sa church. So yung peace na yan, sa gitna po ng mga hamon ng buhay, pinaranas po kanina sa akin ng Panginoon. Kailangan ng tao ng tulong. Kasi may concern po at pakailan po ang Diyos sa atin. All we need to do is ask and seek God. And if we ask, expect po na may matatanggap po tayo, mayroon po tayong marireceive. The supernatural door for healing ay bukas po para sa atin. Expect to receive from the Lord. Have faith. Manampalataya po tayo, maniwala po tayo. Sabi po sa awit kanina, my help comes from the Lord. Meron po tayong malalapitang Diyos. Di man natin siya nakikita in the physical eye. Pero we know, naniniwala po tayo, we believe na may Diyos na source ng lahat po ng ating pangangailangan. Meron pong Diyos na nagpapagaling. At ang lahat ng ito ay dahil po sa kanyang bugtong na anak, si Lord Jesus Christ, na pinadala ng Father para sa ating kaligtasan. At hindi po dapat doon lang po natatapos ang truth na alam natin kay Jesus dahil hindi lang po siya basta pinadala. Meron pong magandang pakay ang Diyos. So dumating si Jesus upang ipakilala ang Father sa mga tao. Siya po ay gumanap sa kanyang ministry, nag-train ng disciples, ito po ay lumago, dumami, nanganak ng maraming bagong believers. Ang dami pong milagro, ang daming kabutihan ng kanyang ginawa. Our past, present, and future sin ay pinatawad. At sa kanyang kamatayan at pagkabuhay tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. In His blood, there is forgiveness. By His wounds, there is healing. At yan po ang nais nating matanggap sa gabing ito. Puntahan po natin ang Isaiah 53 verse 5. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes, we are healed. Sa mga sugat at latay ni Jesus, mararanasan po natin ang lakas at kagalingan sa ating mga kasalanan. Kaya nga po siya nasugatan, binugbog, pinahiya, binastos. Dahil nga po yan sa ating mga kasamaan at lahat po ng yan ay inako po ni Jesus ang ating mga kasalanan. Tayo po ay nakakatanggap ng kagalingan. Lahat po ng kaparusahan na dapat tayo po ang tumanggap ay tinanggap po, inako po ng ating Panginoong Hesus. Kaya saan nga po ba dapat umasa ang isang taong nalobat na sa dami po ng challenges at pinanghihinaan ng kanilang faith sa ating Panginoon? If you are in pain dahil nga po sa sakit, if you are broken, kasama po ang
Lungkot dahil nga po sa hindi magandang kalusugan na mga mahal natin sa buhay. Kung nawalan ka ng saya at gana sa nalaman mo sa kalusugan mo o ng kapamilya mo, maaring kumonsulta po tayo sa ating Panginoon. Dahil po sa Kanya makakakuha po tayo ng lakas at pag-asa. Consult the Lord to win your battles in your health and in your situation. Kakampi po natin ang Diyos at nais po niya ay mapabuti po tayo. He is our Jehovah Rapha, the God who heals, na mahal niya tayo, kaya nga po bibigyan niya tayo ng kagalingan sa gabing ito. At kung tayo ay maniniwala, siya po ay tutugon. Sabi po, Rapha means to restore or to heal. Siya po ay nagpapagaling, yan po ay diniscuss na rin po sa atin ng ating mga preachers po, nila pastora po. At na-experience na rin po natin yan, ang mga iba po sa atin ay patuloy nakakaranas ng kagalingan at kalakasan. Puntahan po natin ang Exodus 15 verse 26. Sabi po dyan, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So gawin po natin ang nais ng Panginoon. Let's do what is right in the eyes of God. Sabi po, listen carefully, pay attention. Mayroon din po tayo dapat na part, mayroon din po tayong dapat na gawin. Because obedience to God's instruction brings healing. It brings healing in our sickness, infirmities, mental affliction, spiritual fatigue, anxiety, depression, and emotional suffering. Sabi ni David in Psalm 103 verse 3, who forgives all your sins and heals all your diseases. Si Yahweh ay nagbibigay ng kapatawaran sa mga repentant heart at sa bawat kapatawaran, dumadaloy po yung kapayapaang nagpapagaling ng sakit, nagpapagaling ng stress, nagpapaluwag po ng pakiramdam, dumadaloy po ang kapayapaang ito. Dahil nire-release ng Diyos ang kanyang forgiveness, nire-release ng Diyos ang kanyang healing. In Psalm 147 verse 3, basahin po natin, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Sabi po dyan, the Lord heals those hearts are broken, those hearts are wounded, mga hopeless, unhappy, those who are disappointed. We may be wounded by the enemy, the devil itself. Maaring natempo tayo sa pakana ng kaaway, naloko tayo, nalansi tayo. Maari din naman na naging parte na po ng buhay natin na nung di pa tayo nakakilala at paminsan lang po, naring sabihin natin, paminsan, ine-expose pa rin natin ang mga sarili po natin sa mga worldly things. Nagpupuyat tayo, nakikisali tayo sa kwentong di naman makadyos. Nagiging parte po tayo ng paggawa ng chismis na nakakasama ng reputasyon ng tao. Nanghihikayat ka, nanghihimpluwensya to disobey ang maaring normal na sa buhay mo, ang pakikipagbatuhan ng salitang napupulot sa kanto. So nawawalan ka na ng salitang may paggalang, likas na sa iyo yung pagbigay ng sagot sa mga kapitbahay mong inuubos ang pasensya mo. So hindi pwede sa iyo yung magpigil, hindi pwede sa iyo ang low-key. Ganun po yun, we have knowledge about these things na tinalikuran na po natin siya, pero lagi po siyang kumakaway po sa atin para itry ulit natin ang nagdudulot ng stress, ang nagdudulot ng sakit. Sagot natin, minsan hindi naman na ako pumapato sa ganyan. Matured na po ako, no? Sister Jet naman, hindi na po ako ganyan. I don't get mad, pero I get even. So this is just an example of what is happening sa buhay ng mga tao po. At if na-experience po natin ito, pakaway pa lang po yung mga bagay na nagtitrigger po sa atin na magbibigay po sa atin ng sakit, ng stress. Tumakbo na po tayo. Ang tunay na katapangan po ay ang pagtalikod po
sa mga bagay na ito. Tayo ay mga Christian na po, and we are to live like Christ. So maging maingat po tayo sa ating mga kilos at gawi. Sabi din po sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." So sa panalangin na pagtawag po natin sa Panginoon, He will show you great, sabi po dyan, great and mighty things. As we call upon the name of the Lord, makikita po natin na ang lahat ng solusyon ay nakaturo lamang po sa iisang pangalan. Nakaturo po ito kay Jesus Christ. Siya po yung pinadalang rescue ng ating Heavenly Father to save us, to heal us. Nagbigay po ng daan upang matanggap po natin ang mga biyaya mula sa Diyos. Kasama po yung pangako ng pagdating po ng Banal na Espiritu to empower and equip the disciples to preach the good news, to pray for the sick, and to drive out demons. Para po sa mga disciples, being with Jesus ay highlight ng buhay nila. Ito po ay highlight ng buhay po natin. They are trained to become a vessel and become a part of God's healing army to do God's work. Their spiritual life is rich because of Jesus. They knew Jesus. They have encountered the power of God face to face through Jesus Christ. Yung mga disciples na ito. Puntahan po natin ang Isaiah. Sabay-sabay po nating basahin. Isaiah 61 verse 1. Yan po. "The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners." And in Matthew 10 verse 1, "And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them and to heal every disease and every affliction." Sa gabing ito, let us receive the blessing of healing at anumang pong prayer request natin. There is hope in the name of Jesus. Puntahan natin ang mga verses po na nagpapatunay na si Jesus ay nagpagaling. In Matthew 9 verse 27, ikukwento ko po. Ang ginawa po ni Jesus sa dalawang lalaking bulag. So, sinundan po nila si Jesus. Tinawag nila, dahil nga po bulag sila, sumigaw po sila, nilakasan po nila to call attention para hindi na sila mahirapan. Ang sigaw po nila in 9 verse 27, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." So nilapitan po sila ni Jesus at tinanong. In verse 28, sabi po ni Jesus, "Do you believe that I am able to do this?" Sagot po nila, "Yes, Lord." So Jesus touched their eyes. Sinabi po ni Jesus, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya, and their eyes was restored. So pinagaling din po ni Jesus ang ketongin, isang taong pinandidirihan dahil nga po nakakahawa po ang kanyang sakit. Nabubulok unti-unti yung laman, mabaho ang dulot ng amoy po nito. Para po silang mga zombie. Nabubuhay sila pero nabubulok na po yung kanilang mga katawan. Kaya nga po bawal silang makasama sa iba. Sabi po niya kay Lord Jesus in Matthew 8 verse 2, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Nakita po ni Lord Jesus ang kanyang kalagayan because of His nature, His love, and compassion. Sagot po ni Jesus in verse 3, "I am willing," He said, "be clean." At siya po ay nalinis, immediately gumaling po sa kanyang sakit. God is ready to heal people. Through Jesus, we can receive it. Sa kanyang pangalan lang po talaga. He is our great physician. Nagpapagaling, bumuhay ng patay, pinagaling po niya ang 12 years na pong dinudugong babae. Nagpagaling po siya ng napakaraming mga tao, miraculously. Ginawa po niya, nangyari po yan dahil nga po sa habag ng Diyos. At ang pangako po sa atin ni Jesus that if 2 or 3 are gathered in His name, siya po ay kasama natin, kasama ang presensya ng banal na Espiritu.
So tonight, mayroon pong magpe-pray po sa atin. So wag po tayong mahihiyang humingi ng panalangin. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen po? Effective. There is power in the name of Jesus. Si Jesus Christ ay may authority to drive out demons, may authority over sickness and disease. Kasama po yung mga chronic disease. Kasama po ang anumang pain na nanggugulo sa ating mga buhay. Ito po ay pinagtagumpayan na ni Jesus. He fights for our battles in life. For the battle belongs to God. At sa gabing po ito, maaari po tayong lumapit sa Diyos. Hayaan po nating ipanalangin tayo, look to Jesus. Ang tititigan po natin dito ay ang ating Panginoong Jesus. So call upon the name of Jesus dahil sa pangalan ni Jesus ay may kagalingan. Amen.